National President ng Parent Teachers Association dito po sa Pilipinas. Ukol pa rin po dito sa kaliwat kanang insidente po na kinasasangkutan ng mga estudyante. Dito sa Lanao del Sur, meron pong isang estudyante na binaril po yung kanyang guro dahil daw bumagsak po sa klase. Sa Nueva Ecija naman po, may isang babaeng estudyante ang binaril sa loob ng classroom ng kanya daw pong ex-boyfriend at ngayon po'y comatose. Ito pong batang babae. Samantala yung pong namaril na lalaki ay binawian na po ng buhay. At sa Iligan City, meron naman pong isang grade 3 student na pinagbubugbog ng mga high school na estudyante at ngayon yung bata po ay nasa ICU. Ilan lamang po yan Meron sa... ding isa pa no, sa Metro Manila po, panibago pong kaso din ng bullying ulit. No? Oo, hindi ko nababanggitin kung saan lugar po ito. Go ahead. Ito nga po, kasama po natin ang National President ng Parent Teachers Association, Sir Wilfredo Rodriguez. Good morning po, sir. Good morning po, Ma'am Tiacha at saka Sir Ted. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat, sir, for being on the show. Una muna, sir, ano po yung inyong reaksyon dito po sa kaliwat ka ng mga balita involving the students? Meron pong barilan, meron din pong bullying. Bakit po sa tingin ninyo ay napapadalas at lumalala po yung ganitong klase po ng karahasan sa atin pong mga estudyante? Sa ngayon po, sa ating pagre-research po, hindi lang po ito pang Pilipinas na problema. Ito po ay pandaigdigan po. At ang po dito sa sitwasyon naman ng ng ating barilan dito sa Nueva Ecija, ito lang po masasabi namin, hindi lang po baril ang pumatay sa estudyante, kundi ang sistemang nagpapalaya sa bata sa paaralan dahil sa singilan, katiwalian at yung pong manipulation. Ano po ulit? Paano nyo po nasabi na yung sa Nueva Ecija, ganun po yung nangyari? Kasi nga po makita po natin yung nangyari po diyan kasi dropout po yung bata, po. Pagka dropout po ang bata, tambay na po yan. Wala na pong mapututunguhan. Maghapon pong nasa eskwelahan. Kung ano po iisipin yan. So yun po yung isang kakulangan dito sa ating nakikita ko sa ating sa DepEd. Yung intervention po ng mga magulang, no? Dapat po ma-empower po yung ating yung ating mga PTA, to give them the duty tulad sa mental health and to communicate with our parents and students. So ano pong suggestion nyo sa DepEd dito nga po sa mga insidente na ito involving the students para po sana matugunan at hindi na masundan pa yung mga ganitong klase ng insidente? Sa ngayon po, nandito po kami ngayon sa DepEd operations. Meron po kaming IRR na ginagawa tungkol po dito sa bullying. Pinalalakas po natin ngayon yung ating para mawala po itong violence at bullying sa school po. So magkakaroon po kayo ng meeting dyan sa mga taga-DepEd, sir? Ayun, naputol tayo. Nasa DepEd pala si Sir Willie Rodriguez mismo kasi, ngayon. di ba may instruction Oo, si, yes. Sec si Angara. Secretary Angara. Kasi po ngayon, pwede ho naman ding i-revise, no? Ayusin yung pong IRR nito pong batas, no? Tungkol po sa bullying sa ating pong mga paaralan. Balikan natin siya kung okay ng kanyang linya. Sir Willie, nandyan na po kayo? Ayan, wala pa si Sir Willie. Inaantabayanan po natin siya. Meron siyang binabanggit na may IRR po sila na ginagawa. Ukol pa rin po dito para mas maging safe po yung ating mga anak na nasa loob ng mga eskwelahan. Kasi nga pag ikaw ay magulang, iniisip mo, pag nasa school na ang bata, safe na yan eh. Pero dito po sa mga insidenteng ito na medyo sunod-sunod, ano nga po ba ang pupwede nating gawin? Hindi lang problema ito ng mga teachers. Problema din po ito ng mga magulang. Pangkalahatan na problema po ito na kailangang masolusyonan. Sir Willie, good morning po ulit. Okay po, Okay po. Oo. Tulad po ng ginagawa ng National PTA, kami po yung nagiging information, communication and complaint center, Marami po nagre-report sa amin na ganyan. Kapag ka po yan idinala mo po sa ating mga division, so sa ating ating mga teacher, tinatago po yan, po. At po dito, palakasin po natin, yung ating batas ang ating bullying, at socio-economic factors, anti-corruption policy sa paaralan.
nasangya po ng pinagmumula ng stress at away ng principal, estudyante at mga teachers. Oo. Na nadadamay ang ating mga bata. Yes po. Sir Willie, may datos po ba na hawak ang inyo pong grupo tungkol dito sa mga bullying cases and even yung kaso na related po sa gun violence? Ayos po, napakarami po namin kaso niya na ihinatid po namin sa DepEd po yan. Ang problema po natin, siyempre po, kung matutulan lang po yan dito sa ating PNP at sa ating sa ginagawa ng ating communication na talaga pong sinususpindi ka agad. Kasi nga po dito, maski po ang mga kaso po na aming kinomplain sa DepEd, nakatago po. Bago po ma-resolbahan yan is inaabot po ng 7 taon. Bago po ipatawag ang mga magulang is after mga 3 to 2 to 3 weeks. So ngayon, kapag ang reklamo po tulad niya, marami pa tayong rape cases, tulad po na nangyari dito sa San Jose del Monte, okay, 5 taon bago po nagkaroon ng bago po namin nahuli yung isang teacher, nabuntis po ng teacher yung bata 5 years ago. Okay? At ngayon, after 5 years, gumawa na naman po ng another sexual molestation and report po sa barangay. At kung hindi po namin ginawa yan, kung hindi namin inalarma ang ating CSR, hindi po mabibigyan ng aksyon. So ngayon po yung mga nakatagong po yan. Tulad po dito sa Bigan, nung palarong pambansa, meron po akong 2 estudyante. Ang po dito is hindi po ni-report po sa supervisor, sa DepEd officers. Ang nangyari po dito, hindi naman po ni-report. So tumawag po sa akin yung bata at tumawag po ako sa kapulisan at ang kapulisan po ang mismo pong umaksyon at nakulong po yung ating isang teacher na nahuli. Naikulong po ito sa Cebu at nakalaya po. Paglaya po ay nag-abroad. At pag-abroad po ay bumalik. Doon po nahuli ng another sexual molestation at pinabalik na po sa Pilipinas. Yan po ngayon, isa pong problema namin. Kami po nagko-complain, wala po kaming, hindi namin alam po anong nagiging resulta. So dapat po mapaigting po natin yung ating, tinatawag natin, DepEd communication. So, balikan ko lang po yung sinabi niyo, Sir Willie. Sinasabi niyo po kaya lumalala lalo yung problema sa mga estudyante dahil may mga kaso na itinatago po ang DepEd. Sa ugnayan niyo po sa kanila, ano po bang dahilan ng pagtatagong ito? Hindi rin po ba dahil sa kapakanan din po ng mga bata na involved sa issue? Ang sinasabi po nila para hindi daw po mapaya yung bata. Ang nangyayari po naman nagpa-fake po, At nagpapasalamat po tayo ngayon sa social media at lumalabas na po, na-expose na po itong mga case na to. Kung hindi po na-expose yung barilan niyan, wala pong social media, hindi po malalaman ng ating central office. Magaling po yung ating central office. Ang problema po dito, yung hidden reporting ng mga school, ng mga division, ng mga regional, director. Meron nga tayong dito ngayon sa DepEd po, kinasuhan po namin yung superintendent. Yung superintendent ngayon, magiging regional director. Yung principal, magiging superintendent. So, ganun po yung kalakaran sa DepEd. Ang po dito, nire-request po namin sa DepEd, yung mga kaso po yan, hindi po dapat division o region na mag-decide. Dapat po central office. Kasi nga po, ang legal officer po, under po ng mga regional director, di ba? Yung legal office ng division is under ng SDS. Ang SDS may kaso. At ang ito po, isa po namin ay tinatanong po, sana po mabigyan ng protection yung ating mga whistleblower sa DepEd. Kasi nga po, meron tayong isang whistleblower na superintendent. Ngayon po, itinanggal sa DepEd. May report niya po yung 28 school ng Palawan, na reported finished. Ang inikot niya is unfinished and abandoned. And ni-report po niya to, tinanggal po itong superintendent na to, pinalipat-lipat po ng ibang lugar. Inispose niyo po yung mga country anomalies, Sinanapan niya ng financial report o tinanggal siya sa pwesto. At meron din po tayong teacher, na talagang aktibo sa mga bata. Nagreklamo yung principal. Ang ginawa doon sa teacher, inilipat ng eskwelahan. Okay. So ganyan po yung nangyayari ating sa central office. Dahil po sa kamag-anak, kaibigan, kabaro system.
Opo, sige po. So, sir, ganito po, no? Yan bang pinuntahan nyo na IRR ngayon sa DepEd Central Office? Yan ba ay bubuuin pa lang o tapos na? Bubuuin pa lang po, tapos po ang ano po dito is kasama po yung aming gagawin, and then magkakaroon po ng ano, minabuo na po at amin pong mga suggestion ang kailangan. At tulad po ang aming suggestion po, no, meron tayong Anti-Corruption Committee, no, at this was 1998 pa po, no, so na-amend noong 2017 at ngayon po na-amend ng 2022, no. So ngayon hindi naman po pinai-implement yung Anti-Corruption Opo. Committee. Sandali, Kung sir. ito po ay Sandali, magagawa po natin- sir, sorry po medyo gusto ko lang pong kumbaga bigyan po tayo ng guidance para po ang ating discussion may direksyon kumbaga ha. Opo. Ihiwalay po natin muna yung anti-corruption issue na yan ha. Opo. Pwede ho ba tayo muna dito po sa issue po nitong Republic Act number 10627, ito pong Anti-Bullying Act po, please? Pwede ba? Okay? Ay, Opo, sige. Opo. Opo, sige. So, ano po sandali lang po Opo, dito ho tayo muna po sa IRR po dito sa Anti-Bullying Act na ito. So ito hong mga kinikwento nyo po sa amin, ito ho ba ay nai-input nyo na kay Secretary Angara? Nagkaroon ho ba kayo ng audience sa kanya, sir? sa ngayon po, ito pa lang po yung pagkakataon na kami po ay lumapit noon at binagkaroon kami ng schedule pero po hindi nakarating yung aking mga kasamaan. Mm-mm. So we're going to have another discussion po. Okay, sige po. So ito hong mga concern ninyo kung bakit ka ninyo nangyayari ito, yung takipan, yung pagtatago po doon sa mga kaso, at yung tagal po ng pagproseso sa mga reklamo ng mga magulang at ng mga bata po na biktima ng bullying. Ito ho ba ay matutugunan na dito po sa pagbabago ng IRR? Ito po revised na IRR? Yes po, meron po kasi akong nakita na ang ginagawa ng Singapore, no? Yung kanilang mga bata tinuturuan po ng CMIB, no? Identity corruption. Tinuturuan po yung mga bata paano po labanan ng corruption at saka mga bullying, no? Meron po silang seminar na 2 hours. Mm-hmm. Yun po yung kanilang ginagawa na pwede pong i-apply dito sa Pilipinas. Kasama po yan, no? In tandem po yan ng ating Anti-Corruption Committee, no? Dapat po member yan yung ating mga PTA. Pero hindi po nila ina-action, ayaw po nilang doon. Kasi nga po, kung makikita po natin ang PTA po, lagi pong nasiswelahan. They stay there for 12 days kung isa po ang kanilang anak, no? At inaabot ang 20 years kung marami po silang anak. So, ang po dito, kung kami po mga parents, no? Kami po ay matuturuan tulad ng ating ginagawa ng Singapore, no? Involved kami sa ating monitoring, reporting, no? Ang nangyayari po dito sa Pilipinas, kapag ang PTA po nag-report at marunong na po, marunong po tumingin sa MOOE, tinatanggal na po, andyan na po yung manipulation ng eleksyon, so non-implementation of DepEd PTA election. So napakalaki po ng duty ng magulang, no? We can communicate to our students, sa aming mga anak, sa aming mga kaklase. So yun po dito, no? Tulad po nangyari dito sa ating sa ating barilan no? Napag-alaman po namin, dropout po yung bata. So kapag dropout po talaga, walang ginagawa yan, kundi mag-isip ng kung ano-ano. At ang po dito, kulang po intervention ng ating pamahalaan ng ating gobyerno sa ating OFY. Opo, sige po. Sir, salamat po na marami at nawa po itong inyong ugnayan ngayon sa DepEd para po dito sa IRR na ito ay makatulong ng malaki para po doon sa panuntunan na dapat sundin ng lahat lalo na po ng DepEd doon sa bawat paaralan, sa bawat division at sa bawat region. Salamat po, Ginoong Rodriguez. Marami pong salamat, Manong Ted. No? I'm learning a lot sa panonood ko po sa inyo araw-araw. Opo, salamat po. Maraming salamat po. Salamat po na marami. Si Ginoong Wilfred Rodriguez po, ang pambansang Pangulo ng Parent Teachers Association sa Pilipinas.